hanggang sa ganito na yung magiging itsura niya guys. Pag okay na, pag tapos na. Ganito. So ito yung mga kailangan guys para sa tabing. Folder, gunting, fastener, stapler, tabing letters, puncher, and extra bond paper. Halimbawa, guys, ito yung documents nyo. Para makuha niyo yung tamang gitna niya. Ito, i-fold nyo. Fold nyo sa gitna. Ayan. Tapos pag may okay na, pwede nyo na pasok sa puncher. Halimbawa, ito yung pinakalas sa documents nyo. Ito. Halimbawa, gagamit lang ako ng dami para safety. Ito yung document. Ito yung pinaka sa baba. Ito yung una nating nilalagay. Tapos yung lagayan natin ng tabing letters, ito extra bond paper. And then sunod na yung next na document naman. Tapos yung tabing letters. Document. Kung mas prefer ko siyang isa-isahin para sigurado. So pag okay na yung arrangement, ang next na lang is yung nasa unahan. So ang mga una talaga guys is yung table of contents. So ilalagay nyo to. Tapos ilalagay na kayo ng tabing dito sa extra. Dito maglalagay ng A. Letter A. Then sunod dito, dito makikita yung document na na-belong sa letter A. Next is yung extra bond paper naman. Dito na natin lagay yung next na tabing letter which is B. And then yung docs. Makikita dito sa docs. Then sunod-sunod lang guys. Ganun lang yun. Nga pala guys, halimbawa, kung sa isang table of contents wala kayo like marriage certificate, height waiver o ganyan. Halimbawa, na-belong siya sa tabing letter B. Tapos dito yung marriage certificate na halimbawa wala kayo. Tapos ang sunod na tabing diba letter C. Kung wala kayo, wag na kayo maglagay ng extra bond paper dito. Ganito yung magiging itsura niya guys. Tabing letter B. Then, hindi ka na maglalagay ng blanco. So, diretso na siya sa tabing letter C. Kasi, understandable na siya guys. Additional info guys sa table of contents. Kailangan nyo talagang sundin yung instructions. Halimbawa, from letter A, tabing letter A to tabing letter M, kailangan nyo talagang isulat yun sa table of contents nyo. Kahit na, halimbawa, wala kayong marriage certificate, work experience, ganyan. Kailangan nyo pa rin talagang isulat yun sa table of contents. Kahit na wala kayo nun. Ito yung tamang space guys. From letter A, ganyan. Letter A, letter B. So itong ginawa ko, masyado siyang malayo. Ito, letter A. So, yung makikita niyo ngayon nasa video, itong ginawa ko. So, hindi ko na inulit kasi wala na akong oras para ulitin yan. So, gusto ko lang sabihin, ito yung tamang space. So, mag-start na tayo mag-tabbing. Let's go with letter A. Kita natin yan. Yan. Ganyan, letter A. Ang diskarte dyan guys, unahin natin
i-open natin yan ng mabuti. Tapos alisin lang natin yung nasa likod. Yan muna alisin natin yung nasa likod. Then, yan. Click natin to. Yan. Ito. Letter A. Ito A. This, pag okay na, idikit na natin. Then, yung next natin, alisin natin yung itong nasa unahan. Okay. Unahan. Then, makikita na natin yung documents natin dito under sa tabing ng letter A. And then, susunod natin yung tabing letter B dito sa blank space na to. And next is B. Ganun pa rin diskarte, guys. Alisin natin tong sa likod. Likod muna. Then, ito. Kunin natin yan. Tapos, ganito. Enter A. Yung sa likod muna, yung idikit natin. Ganyan. Tapos, pag okay na, yan. Yan o. May ito. Kaya natin hindi ginalagay yung nasa unahan para if ever magkamali, pwede pa nating ayusin. Tsaka para may guide din yung kamay natin. Yan o. Yan. Pwede nating adjust. Ayan. Pag okay na siya, pwede na nating idikit yung sa likod. Yan. Yan. Okay na siya, guys. Diba? Ang ganda niya. Tapos, ito naman natin yung alisin naman natin tong sa unahan para idikit. Siyempre. Next. So, ito yung yata nyo, guys. Baka madikit nyo dito. Naku, problema pa. So, ganyan. After okay na yon. So, ito. Dito natin idikit. Yan. Okay. Tingnan nyo siya, guys. Ang ganda, diba? Oh. Letter A. Letter B. Documents. Then B. Then documents. So, sunod natin is yung letter C. Documents. Ito na yung ulit, guys. Alisin natin yan sa likod. Yan. Yan. Kunin natin to. Gawin natin load. Yan. Guys. Yan. Okay siya. Kit natin. And then, nice. Okay, ito na yan, guys. Ito na yan. Pwede na natin alisin ulit yan. Yan. Tapos, idikit na natin yan, guys. Yan. Diba? Ganda niya, guys. Oh. Diba? Then, after nun, sunod-sunod na, guys. Hanggang sa ganito na yung magiging itsura niya, guys. Pag okay na, pag tapos na, ganito na. Diba? Ang ganda. So, itong stapler, guys, depende sa inyo kung gagamitin nyo o hindi. Kasi para sa akin, para maging matibay lang siya. So, that concludes our video. If may questions kayo, clarifications, or suggestions, feel free to comment down below.
Thank you for watching. God bless.